Okay, papasok tayo. Yan na yung panahon, maganda na yung panahon. Parang walang bakas na nangyaring bagyo. Friday ngayon, last day ng pasok, last day of the week. Mahirap yung last day, baka bigla tayong mawalan ng trabaho pag sinabi yung last day na natin pumasok sa maya, pagdating sa opisina, may Moto World na malapit doon Tatry natin tumingin ng boots, kasi yung boots natin basa nung, kailan ba siya nabasa? Tuesday. Hanggang ngayon basa pa rin kasi nga, di ba, malamig ng panahon, may bagyo. Titingin tayo baka sakaling makabili tayo ng pampalitan. Gusto ko i-try yung Ixon ba yun? Ixon. Medyo pricey pero titingnan natin mamaya. Baka hindi na tayo mag-video doon kasi parang bawal yata mag-video doon. Yan, bili tayo nito. Okay naman. Tsaka ito pa, kasi di ba nabasa yung boots natin nakaraan, bumili tayo. Mura lang siya, 4.2. Original price 8. Bili natin sa Moto Market. Pero parang manipis dito sa side. So wala pang masyadong protection. Pero meron naman siya dito. Dito kabilaan. Tapos disintas. Pero okay lang kasi strap naman yung ibabaw. Tapos pwede masiksik dito pagkatapos mo isintas. Para hindi sumabit. Stay matigas din dito. Sa likod matigas. Okay na yan. Hindi rin naman masyado na-bend. Kasi ang issue ko, manipis, makitid. Slim daw. Akala ko nga. Sabi ko, pambabae ba to? Hindi daw. Slim daw talaga yung profile. Tignan nyo kung gaano ka-slim. Kumpara ko sa normal kong sapatos. Diyan mo. Ang nipis, di ba? Pero tingnan natin. Well, kaso ito, hindi ito mabilis ikabit at tanggalin kasi may sintas. Pero okay lang. Komportable naman. Tsaka Ortholite. Isa sa features niya. Yung Ortholite na yun. Malambot daw. Comfortable daw. Yung insoles lang naman yung Ortholite Pero at least meron kaysa wala. Alam ko hindi siya mura, 4.2. Kasi yung 4.2 na yun, pasok na yun sa stitch sole, di ba? Boots na yun. Kaso nga, yung stitch soles na yun, marikina yun. Layo na marikina dito, di ba? Kailangan natin ng sapatos pa uwi. Kasi nga, hindi na tayo sanay ng walang riding boots. Well, sabihin nyo, maarte. Nasanay lang, tsaka okay na kung safe. Pero ano to, hindi siya ganun ka safe kagaya ng boots natin na isa. Pero okay na kaysa itong gamit natin ngayon. Slip-on pa, di ba? Ito ay slip-on. Di lalong delikado yun. Natumba tayo, di tanggal ka agad. So, sinare ko lang. Samahan nyo naman ako umuwi. Maganda siya yung insoles na sinasabi nila. Yung Ortholite na yun. Para siyang parang memory foam. Ganun yung pakiramdam niya. Since dito tayo, tetestingin natin yung pag nakambyo. Okay naman. Tapos yung feel sa pag nakatapak, kapit kasi bago pa Tsaka naman to, yung sahig naman dito hindi madulas. So malalaman natin yung pagbinyahin natin. Pero sa ngayon, so far ngayon, okay siya. Okay, samahan nyo lang ako bumiyahe ulit. Ay shoot, teka lang. Baka wala na tayong RFID kasi naglolo ko kanina pa iba-iba yung pinapakita ron sa Cavitex. Yaman nang tagal sa unang andar. Medyo nakakailang yung sapatos. Gaan niya gaan Okay din siya pang cambio. Pero wala akong may feeling ako na konti lang naman. May feeling ako na takot ako maaksidente. Siyempre, lagi naman dapat takot sa aksidente, diba? Pero parang angat lang siya ng konti. Teka lang. Siya, ganito. Hindi ako masyadong confident. Hindi ko alam kung dahil ba nakita ko yung side na may parang manipis lang yung tela niya. Hindi pa naman natin nasubok na test yun. Hindi pa natin na-research yung part na yun. Or dahil din ba nararamdaman ko na magaan siya. Gaan Okay, so pauwi. Samahan nyo lang ako. In fairness, sa sapatos na to, komportable siya. Para akong naka Nike na pang basketball. Ganun siya komportable. Yung lambot. Kaso sabi ko makitid yung swelas. So lalo na sa atin, tsakang tayo
prone to sa tapilok pag naglalakad tayo or tumatakbo. So wag lang tumakbo, dahan-dahan pa naglalakad. Tapos yung balaklava niya maganda. Nakalimutan ko yung brand, tingnan ko yung brand. Ito na lang palagi bibiliin ko. Ang ganda niya. Yung stretchable niya, parang iba yung stretch niya eh. Hindi yung normal na stretch ng balaklava eh. Parang ano siya, parang rubbery. Parang, basta gano'n yung pakiramdam niya eh. Parang goma. Hindi siya yung parang tela na na-stretch lang. Pati yung texture niya, parang makapit. Nararamdaman ko siya ngayon sa bigote ko. Parang makapit siya sa bigote ko. Bago pa kasi. Baka kaya ganun. Hindi pa nalalaban. Bumili rin ako niyan kasi naiwanan ko yung balaklava ko. Ayun. So dito tayo ulit. Samahan niyo ako Friday, last day. Bali Sabado na pa. Ay, hindi pa pala, Friday pa lang, 11:22. So sana walang traffic. Uy, sarado dun. Pakanan tayo. Sundan lang natin itong nasa unahan natin. Hanggang saan ba yung cone? Ayun, pinipinturahan na. Buti naman. Ang hirap kasi makita niyan. Muntik na tayong tumalbog dyan nung nakaraan. Dahil pa rin sasakyan. Wala pa kasi alas 12. Mamaya ko na ibababa yung visor. Kasi mainit. Nainitan ako. Pagka lang, medyo mabilis na yung takbo. Pero dahil siguro manipis yung swelas niya, hindi manipis siya, makitid. Hindi ko matapakan na maayos yung likod na preno. Kaya naman, pero parang napipiki masyado yung paa ko pag tinatapakan ko. Kasi sanay ako doon sa malapad yung swelas. Kaya abot na abot ko, siguro kaya ganun. Well, ano pa lang naman to, first biyahe pa lang. Masasanay pa tayo dito ng konti. Pero hindi siya nakakailang. Yung boots nung ginamit natin ng unang beses natin ginamit yon, nahihirapan ako kumambyo kasi taba eh. Parang nahihirapan ako ipasok doon sa ilalim ng kambyuhan. Pagka mag-upshift ako. Pero ito, wala namang problema, nipis niya eh. Pasok na pasok siya sa ilalim eh. Hindi lang tayo sanay, baka sabihin kasi ulit ko, hindi tayo sanay ng walang boots. Simula nung simula pa naman tayo nagmotor, naka-boots na tayo. Yung boots natin nun, yung Rayo combat boots, maganda yun eh. Para siyang yun nga, combat boots. Tayo punk tayo, kaya gusto natin yung itsura nun. Para talaga siyang boots. Nakakapag-motor lang ako ng normal shoes pagka malapit lang. Pero pag ganito, mag-e-express, lalo na ngayon, nag-e-expressway na tayo. Parang nailang ako pagka hindi riding boots. Yung confidence level ko naman dito, sa boots na to, kumpara dun sa adventure na riding boots natin, hindi naman malayo, pero may diferensya yung confidence level ko. So unang-una maliit lo. Yun, medyo mataas, takipang alulod. Saka yung paikot niya ng paa mo, makapal talaga. Dito kasi, ito yung paa mo. Dito, okay. Dito hindi. Pero hindi pa natin na-research. Try natin i-research. Pero pag hinahawakan ko parang manipis eh. Wala siyang impact protection dito. Pero sa sakong, meron naman. Yun yung una kong chinek eh. Sakong, kung nag-reflex yung swela sa ilalim, hindi naman. Yung heel, tsaka yung toes, yun. Well, saka maiksi siya. Pero, trade off, maliit siya. Manipis, pero ang lamig. Tas, komportable. Malambot din naman yung isa. Pero iba yung lambot nito. Naka-memory foam siya. Okay, so yun na yun. Huwag na tayo magdagdag ng information dun sa sapatos natin. Kasi di naman natin siya nire-review. Sinashare ko lang sa inyo. Kasi wala tayong karapatan mag-review niyan. Kasi hindi naman tayo expert pagdating sa ganyan. Hindi rin tayo makapagbigay ng newbie na komentary kasi tatatlo pa lang yung sapatos natin. Ano lang siya, impression. First impression. Kasi wala tayong alam sa protection level. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam yung CE yun eh. Mga CE yun eh. Hindi natin alam yung CE nung boots natin isa. Tsaka yung unang boots natin. So paano natin nasabi na di ba? Na yun, level ng confidence ko. Kasi sabi ko lang yung pakiramdam ko lang. Walang base sa data. Kaya chismis lang. So tigilan na natin, okay?